po dako po tayo dun sa ating topic ano or pag-uusapan po ngayong gabi. Kaugnay po rito, sir 'no, dun sa binanggit po ng DPWH at kahapon din na natanong nitong si Senator Bam Aquino po kasi ano, na kung ilan na ba yung mga naipatayo pong classroom sa buong Pilipinas mula January hanggang, kasalukuyan nitong 2025. And ayun, nagulat po ano, ang, naturang mambabatas and even yung secretary ng DPWH kasi lumabas po na sa ilang nakalipas na buwan 22 pa lang po ng mga eskwelahan out of 1,700 po yata na bilang po na dapat maipatayo po sana this year po, sir. And para po sa inyo, ano pong inyong reaksyon or opinion po doon, sir, dito? Actually, ma'am, di rin po nakapagtataka yung mga ganyang pangyayari sa ating Mm. mga classrooms kasi every year naman po yan na talagang hindi po talaga na papatupad yung talagang naka-budget na classrooms dyan sa atin. Karamihan yan, mga ganyan talaga ang mga percentage na talagang um, na-construct ng mga classrooms. Unless way before, may mga PPP na classrooms, kaya lang, ang classroom naman na PPP made of yung yero. So, yun. And just mayroong number of years na talagang um, may pananagutan yung kontratista. Kaya lang after that number of years, wala na po. Kaya karamihan doon sa mga PPPs na mga classrooms, dilapidated na at saka kuminsan gumagalaw na. Kasi made of yero at saka yung bakal na yun ang poste niya, bakal po, na tubo, yun po ang poste niya. Pero with regards to the other classrooms budgeted by the DPWH, by the DepEd through the DPWH, talagang ganyan po talaga, kaunting nangyayari. At karamihan po kung minsan, ang nangyayari dito sa aking mga lokal, ang nagagamit na budget, yung local school board. Kasi gawa na lang, nire-repair yung mga classrooms, request ka kay Mayor, at doon ipapatupad naman yung local school board fund, ACF fund. So yun, ang nangyayari po sa atin, ma'am. Okay po. So, tanong na lang natin sa inyo, Sir Lito 'no, sa National, PTA Philippines. Sa or etong taon, gaano po karami po yung mga concerns na natatanggap po ano, regarding po dito sa of course kakulangan po ng mga classroom po sa ating bansa, sir? Actually, every division or every mga school PTAs, karami naman po yun ang reklamo nila. Talagang kakulangan sa classroom, talaga po yung nangyayari. Kung minsan, merong dumarating sa dito sa Kalasyaw, merong binigay na classroom ang DPWS, kaya lang, makeshift naman yon, makeshift lang. Made of, yung kanyang dingding, made of lawanit, ganon, yero ang bubong. Pero yun na po ang nangyayari. So, Mm. kumbaga, ang pansamantala na classroom, ang binigay nila. Yun po ang nakakabahala. Yearly na po yan na problema natin sa classroom. Every school year, talaga pong kakulangan. Kaya nga po kung minsan makikita natin, ang ang klaseng yun is shifting. Ang Mm. nangyayari na ngayon, um, yung iba, morning, yung iba naman, afternoon. Yun ang nangyayari. So, hindi na kapagtataka later on kung mayroong mga ulit, survey sa ibang bansa ulit, manghulilat na naman ng Pilipinas. Kasi yun po, kakulangan na sa classrooms, kakulangan na sa, syempre, classrooms, kung na yun, na marami in-effect na yan, in-effect sa pag-aaral ng mga bata, sa kanilang lessons, shorten yung mga number of hours, ang kanilang pag-aaral, much more na naman, meron tayong revitalize, I think, ang revitalize na matatag curriculum. Ayun ang kwan nila. Pero wala rin tayong mga books and modules. Kaya yun po ang nangyayari sa atin. Yung mga problema, yun rin na po yan na dapat matugunan ng ating kwan, ang ating mga mambabatas through ating DPWH. Yun ang sana ang matugunan talaga. And then kwan din, yung mga regional directors yun sana, mga division offices,
alam nila kung anong kakulangan ng bawat school. Yun talaga sana, pagtuunan ng pansin. Mm.